Para sa'yo ba, issue sa relationship, yung mas malaki yung income ng, kunwari may partner ka, di ba? Mas malaki yung income ng babae sa lalaki? Para sa akin, it doesn't matter na kung sino yung mas mataas yung kinikita. Kasi iba din kasi pagka kunyari, pag mag-asawa, like legally mag-asawa and mag-jowa, di ba? Kasi pag legally mag-asawa kayo, ibig sabihin, sa inyo pareho yun. Equal, di ba? So, hindi siya nagmamatter actually. Kasi parehong yun sa inyo. Gets mo, di ba? Pero pagka sa mag-jowa pa lang, ewan ko, hindi naman kasi, maliban na lang kung materialistic ka or talagang may iba kang plano sa pera, like gusto mong mag-save ng money para sa future nyo pareho. Ganon. Ikaw ba? Ang tingin mo sa ganyang usapan in terms of pera, kung sino mas mataas kumikita dapat? Para sa akin, medyo hati yung opinion ko dito siguro as long as hindi naman, siguro yun nga, pag mag-asawa kasi, natural na pareho kayong mag-aambag para sa family nyo, lalo kung may mga anak na kayo, di ba? So, natural na pareho kayong mag-aambag. Sa question naman ng kung sino mas malaki kinikita, I guess, mag-iba-iba eh. Pag, yun nga, sa pag mag-asawa kasi, matik na yun na yung pera nyo is pera nyo na combined both, di ba? Yes, Parang ganon. Yes. Huwag mo lang sigurong makita na yung babae lang yung nagtatrabaho tapos yung asawa mo tatamad-tamad talaga as in walang ambag, ganon. Siguro yun. Oo. Kasi sa panahon ngayon medyo kasi yung topic na yan kasi nasanay yung mga tao na lalaki dapat yung mas kumikita. Pero kasi sa panahon ngayon, hindi na uso yan. Kasi kaya na ng mga babae. Kaya ng mga babae, mga kayang gawin ng mga lalaki. Kaya na rin kumita ng babae ng mas madami kaysa sa mga lalaki. Di ba? May mga ganun ng strong independent woman. Di ba? So, yeah, ano na yan so, medyo sensitive yung usapan natin ngayon because it's about money. Diba? So, pero yan, sige. Since nandito na rin naman tayo, pag-usapan natin yun. So, yun na nga. So, ang topic natin for today, kung ano oras nyo man ito pinapakinggan. Ang topic natin on this episode is about parang financial problems. Yun talaga, financial problem. So, this one's from Reddit pa din, sa thread na ako ba yung gago? Okay. Yung sabi niya, ako ba yung gago for telling my boyfriend that I will break up with him if he can't find another job with a higher salary? Yun yung sabi. Yun yung title ng kanyang problema. Okay. So, sabi niya, I am a 30-year-old woman and I've been in a relationship with my 27-year-old boyfriend for 2 years. I earn 70K monthly. Oh, sana all 70K monthly. Diba? I earn 70K monthly while he earns 12K to 12K monthly because he couldn't graduate from college. He didn't graduate from college and has struggled to find a decent job. So, medyo malaki yung difference, no? From yung girlfriend, 70K monthly, tapos yung boyfriend niya, 10 to 12K lang monthly yung sinisweldo. But despite his low salary, he tries to buy me gifts and often says he will go back to school. But I feel like he isn't making a real effort to achieve that. Right. Additionally, he isn't good at handling money as he loves spending and buying things impulsively. Yan. Diba? Yan lang. Recently, I told him that if he doesn't find a job with a higher salary soon, I would consider breaking up with him. He felt hurt after I told him that he is poor. Grabe naman si ate mo. He is poor kaagad. Grabe naman sa poor. So, ang question niya is, am I the asshole for wanting a partner who has a higher salary and
who I am sure can provide me with a financially secured future. Am I the asshole for telling him that I will break up with him if he will not make an effort to improve his financial situation? Ako ba yung gago? Dahil I told him about this and I also tactlessly pointed out that he is poor. Doon tawa ako sa last statement na yon. Okay. Update. May update ka agad siyang bilis. Sinabi ko sa kanya ulit ang ultimatum. Sabi niya, gusto mo ngayon na tayo mag-break? Eh di okay. Di naman kita pinipilit mag-stay. Ayun lang. Yun lang talaga. Yun naman pala eh. Eh di wala na tayong pag-uusapan kasi sabi Oo, ko, tapos di na pala makatapos. sila eh. Ano pang ginagawa natin? Ano pang ginagawa natin dito? Ba't nandito pa tayo? Diba? Sinabi naman na pala eh. Di mag-break na ngayon. So, ayun. Tapos na ba? Nabasa mo ba yan lahat? na. Tapos na. So, ayun guys. It's about yung salary ni girl is 70K. 70K. And yung guy, yung boyfriend niya is 12 lang. 10 to 12K. 10 to 12K monthly. So, makikita talaga natin yung difference, no? Hindi mo din masisi si girl kasi nasa tamang edad na kasi siya. Right? Tama. Nasa na sila pareho. Like 27 years old, hindi na bata yan eh. Dapat nag-iisip ka na ng future mo. Actually, kahit mas matanda yung girl kasi diba 30 siya, yung boyfriend niya 27. Eh pareho naman ng adult yan. Yes. Pero in fairness, 30 years old, 70K na kinikita mo. Good for you. Pero ano bang trabaho nito? Teka lang. Parang ang sarap maging friend nito. Charot. Hindi, pero ayun nga, good for you na kumikita ka ng ganyang kalaki. Pero para sabihin mo sa isang tao na mahirap ka, dahil kumikita ka lang ng 10K to 12K monthly, it's a no for me. Hindi kasi parang, ano na yun eh, parang pagiging mata pobre na yun, I think. Lalo boyfriend mo. Diba? Kasi gets ko na gusto mong ma-secure yung future nyo pareho. Na like, gusto mo financially stable kayo. And siguro, medyo nape-pressure ka na lang. Meron si mga babae na nape-pressure pagtungtong ng 30s, nape-pressure na sila magpamilya. But, isang key point dito is 2 years pa lang sila. Yun na nga. Diba? So, 2 years pa lang silang magjowa. And I think it's a bit unfair para dun sa lalaki. Right? Kasi siguro, baka nasa stage pa lang sila ng medyo, sabihin natin honeymoon stage pa lang yan sa magjowa, 2 years. Maano pa lang yan. Fresh pa yan. Diba? So, it's a bit unfair kung hindi kayo nagmi-meet pa sa gusto nyo mangyari and then bigyan mo siyang ultimatum na mahipag-break ako sa'yo pag hindi ka ganyan, hindi tumasahod mo. Hindi ka naganap ng mas papas na sahod. Yan ba? Oo. So yun nga, parang ano rin no. Siguro, nagmamadali rin si ate girl no. Kasi ngayon nga, sabi mo nga 2 years pa lang sila. Pero, baka nga kasi dahil gusto na rin niya mag-settle down. Or dapat, siguro ganito na lang, pag-usapan nila, ano bang plan nila sa future? Kasi baka naman itong si boyfriend niya, medyo, hindi ba naman ganun kaseryoso? Oo. Baka go with the flow pa lang siya. Tsaka, ayun nga, merong issue dito na he loves spending and buying things impulsively. Yun lang, doon tayo nagkatalo-talo guys. Kasi meron siyang spending problems talaga. Yeah, oo. Okay naman yung mga small gifts na sinasabi ni ate. Nabibigyan naman siya ng mga small gifts, pero yung pagbili mo ng hindi naman parang hindi mo naman talaga kailangan. Yun ang problema siguro ni ate. Since dapat kung hindi naman niya binili yun, mapundar na lang nila or ma-save nila for their future together or something, or para din naman dun sa lalaki, sabihin natin na sana tinipid mo na lang or sana sinave mo na lang kaysa ibinili mo ng something.
na hindi mo naman talaga kailangan. Ganon. So, meron siyang problema about sa impulse buying nitong guy. Mm. Actually, magbabasa lang ako dito ng ilang comments from Reddit. Kasi Mhm. 'di ba ang tanong niya is, ako ba yung gago for pointing out, tactlessly pointed out that he is poor. Kasi nga 'di ba sinabihan niya siguro ng mahirap ka, gano'n. Hindi ko alam kung paano niya Paano sinabi. niya sinabi? Yun nga eh, parang ang sakit 'no, 'pag narinig mo nga yun 'no. Kasi sabi niya, he felt hurt after I told him that he is poor. Eh, depende sa pagkakasabi. Pero Hmm. feeling ko kahit paano mo sabihin parang masasaktan talaga. Oo, kasi i-point out na mahirap ka, parang ka talagang sinampal ng kahirapan Oo, dahil. oo. O But ayun ito mm. nga isa sa mga comment nakalagay dito. Gago ka for tactlessly pointing out that he is poor. I get I get the whole ultimatum and need for security, but calling him poor is just distasteful. Mhm. Yan. Tapos sumagot to si ate, sabi niya, true, but the reason I pointed out that he's struggling financially or he is poor because he spends money on luxuries like expensive perfumes and hinted at me Hmm. buying him a PS4. I asked him why he's purchasing these things when he can't afford them. So, Hmm. parang may problema nga rin talaga si boyfriend when it comes to his lifestyle. Kasi, you don't Mhm. earn that much na nga, bumibili ka pa ng mga expensive na Yes. pabango, tapos Mm. magpaparinig ka pa dun sa girlfriend mo na parang gusto ko ng PS4. Mm. Mali talaga, oo. May mali talaga din nga sa boy kung gano'n. Siguro wait lang, siguro kaya siya nagkagano'n dahil nga alam niya na kumikita ng malaki yung girl. Hmm. Gets mo? So, maybe na-spoil niya ng a little bit sa relationship nila yung boy, tapos parang na-realize niya na lang na eventually na-realize niya na, ano ba 'to, bakit parang ako yung gumagastos, Hmm. 'Di ba? Siguro may gano'n silang past na napansin na lang nung babae na, "Ayoko ng gumastos sa lalaking 'to. Oo. Parang kailangan mahal ko siya pero parang kailangan niyang mag-step up." Alam mo 'yun? Baka may gano'n sila. Kasi para sa isang lalaki or para sa isang tao na hingan mo yung partner mo na bilhin yung isang bagay na sobrang mahal, alam mong Oo. mahal at hindi mo afford, Oo. feeling ko na-spoil niya a little bit yung lalaki. And then na-realize niya na lang na, ay, over na ang gastos ko dahil. Siguro I think kung talagang gusto niyang mag-work tong relationship nila, mag-adjust din siguro si girl sa lifestyle niya para Mhm. ma-realize din ni boyfriend na kailangan din nating medyo mag-isip-isip paggagastos. Kasi nga, pwede yun pwede yung sinabi mo na baka nga na-spoil niya ng konti. Kasi kunwari, Mhm. si boyfriend, dahil nga nung wala pa naman tong si girlfriend niya, dahil nga 10 to 12K yung sinasahod niya, baka mas maayos siya gumastos Yeah. kung mas Mm. nakokontrol niya. Eh dahil pwedeng ganito, pwedeng ang scenario is nung nagkaroon siya ng jowa, ito nga si ate na sumisweldo ng 70K, baka Mhm. naman ang gusto ni ate is, tara mag-dinner tayo sa wag sa fast food, mag-dinner tayo sa isang fine dining resto, Mhm. ganyan. So parang baka nahawa lang din si boyfriend sa klase ng lifestyle na meron si girl or baka Oo. pwedeng kape-kape, ganyan. Kunwari Starbucks palagi, Oo. 'di ba? Oo. Kasi Gets ko yun, oo. hindi mo naman siguro magiging makakasanayan yun kung ang sinesweldo mo nga lang talaga is sabihin nating minimum. Minimum ba ang 10 to 12K ngayon? Parang, Actually, oo, nasa gano'n, oo. 'di ba? Oo, mm. Kasi kung ikaw lang ang gumagastos, ta's gano'n yung sinesweldo mo, hindi mo maiisip bumili ng mga mamahaling pabango. Mm. Oo, tsaka, um, meron din silang isa pang ano, 'no, yung gustong mag-aral uli nung lalaki. Mm. Pero ang sabi niya is parang, ayan, often says he will go back to school but I feel like he isn't making a real effort to achieve that. Oo. Ganon. So, um, hmm, ano ba? I think parang may mali nga talaga sa lalaki dito na kasi kung talagang gusto mo is
ang gusto mo, gagawin mo di ba? Yun nga, sabi nila, pag gusto, may paraan. Paraan. Di ba? So, kung gusto talaga mag-aral ng boy, di sana matagal na, di ba? Siguro hindi nila naging problema yung ganyan. Ang magiging problema nila pag nag-aral yung lalaki is baka siya naman ang talagang gumastos sa pag-aaral ng lalaki. Or, sabihin natin, sige, hindi siya yung gagastos sa tuition fee ni boyfriend, pero mas mababawasan yung working hours niya, mas bababa yung sweldo. Oo, tapos maiinis na naman siya kasi nag-aral-aral ka pa. Labo. Di ba? Tapos eto nga, meron din dito, ayan, nag-comment, hindi pwedeng puro pagmamahal lang. Dapat makikita mo sa partner mo na may goal siya sa buhay at may ginagawa siya doon. Kahit ba sabihin na di ka pa nga asawa, syempre, you want someone na kahit di mo makatuluyan, gagawin lahat para improve ang sarili. Tama. Yun, di ba? Yun yung sinasabi ko kanina na imbes na igastusin niya sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan, isave niya for him or para sa future nila ni girlfriend niya. Kung yun yung face nila ngayon, kung nagpinag-uusapan na ba nila mag-next level sa relationship nila. Pero kung hindi pa, isave mo para sa sarili mo. Kasi para yun sa'yo. Okay? So, and also guys, take note na yung sahod mo, hindi yan para hindi mo yan kinikita para sa ibang tao. Kinikita mo yan para sa'yo. So, yung ano na yan, kailangan kumbaga maging grateful ka na may kinikita ka para sa'yo, hindi para sa ibang tao. Okay, so lagi mo isipin na pinagtatrabahuhan mo yan, pinaghihirapan mo yan para sabihin kang mahirap. Oo nga ang sakit nun, no? Yun talaga. Yun lang yung, siguro, yun lang yung foul sa nagawa ni girl. Yung masabihan niya na mahirap yung boyfriend niya. Pero I think tama rin na pinoint out niya yung problema habang maaga pa. Yung hindi pa sila mag-asawa at wala pa silang anak, ganon. Kasi feeling ko nga ngayon, dapat mas smart na yung mga yung mga kabataan. Kabataan? Dapat mas smart na yung, mas maging smart na yung mga maging smart na yung mga single ngayon na sa pagpili ng partners nila na hindi pwedeng gwapo lang siya, maganda lang siya, yung physical lang tiningnan mo or mabait siya, ganito siya. Parang kailangan, yan parang job interview True. Actually, totoo. Oo. Guys, maniwala kayo sa mga sinasabi. Kasi, kami, like, yung mga, kasi dati, hindi pa uso yun talagang yung kailangan mo na maraming pera dahil madali lang ang buhay dati. Hindi mo madali, simple lang ang buhay dati. Yes. Hindi namin kailangan ng kahit ano. Yes. Kaya namin mabuhay na nagde-date lang sa kanto, ganyan-ganyan. Pero kasi ngayon, yung generation ngayon, bougie. Kailangan bougie. What's bougie? Ano yun? Mo, tita na talaga, hindi alam. Ay, di mo alam yun? Oh my God, you're so old. Bougie parang, what's bougie? Sige, I'll go. Parang, so, ano ibig sabihin ng bougie? Parang para siyang extravagant, ganun. Oh. Mabongga. Ayun na lang, mabongga. Kailangan, yung lifestyle kasi ngayon, hindi na siya katulad ng lifestyle before na simple lang. Right. Hindi madali, pero simple lang. Ngayon, ang lifestyle ngayon ng mga tao, like, yan, yung mga Gen Z, hindi na nila trip yung mga simple lang Alam mo yun? Kahit pa sabihin siguro iba yung pananaw nila sa simple. Kasi nga iba yung simple natin before, iba yung simple ngayon. Tama. Yung simple ngayon, meron talagang kaakibat na pera. True. Mamahalin ng simple ngayon, guys. Wala nang mura ngayon. So yeah. So ayun nga. Ano ba sasabi ko? Yun, yung simple before is different from simple ngayon. Kaya kailangan maging smart ang mga tao ngayon, lalo mga Gen Z. Pero 30 years old, kaedad lang natin to Oo, nasa 30s. Pero ito ma-share ko lang, meron akong napanood na reality show. May napanood akong reality show, ang title niya, Love is Blind. Napanood mo yan? Hindi. So, ang Love is Blind, bali, ang parang tema ng show is magde-date sila through a wall. May wall.
So, hindi sila Mhm. nagkakakitaan. Mhm. Tapos, habang nagkakakilala sila through ano lang, yung nag-uusap lang, Conversation, oo. conversation lang, yun lang yung interaction nila. So, talagang matatanong mo na parang ano yung pananaw mo sa ganito, like, Hmm. yung values mo, ano yung belief mo pagdating sa ganitong bagay, Mhm. anong trabaho mo, parang, kumbaga, parang job interview nga. Mm, mm. So, kung nagma-match ba yung, nag-a-align ba yung mga values nyo, magkakaalaman na doon pa lang. Tapos, Mhm. after nun, kung sa tingin nilang nag-match yung kanilang emotional connection, doon magpo-propose na kaagad yung lalaki. Ah, Tapos, proposal agad. Tapos pag nag-propose, doon pa lang sila mag-meet face to face. mhm. So, ang kailangan naman nilang i-work is yung physical connection naman. Magkakagustuhan ba sila pag nakita na nila yung mukha na isa't isa? Yung mga ganon. Mhm. Pero, maganda siya kasi nag-start agad siya sa yung natanong mo na, nakilala mo na yung tao without even seeing his or her face. Hindi mo siya Mhm. yung ma-judge lang na, ay, ang gwapo niya, okay na, yes na kaagad, Oo. gano'n. Hindi, di ba? So, Mhm. napag-aralan mo na yung background. So, I think, smart yung yung way ng dating na yun, that kind of, reality show. Kasi nga, ah, hindi nagma-matter yung physical aspects nila. Yung gano'n. If you know Mhm. what I mean. Yun. Actually, oo, tama. Yeah, yeah, oo, gets ko 'yun kasi, unang mong kasi nga dati nagbe-base lang yung mga tao sa looks, eh, 'di ba? Actually, Okey hanggang na 'to, ngayon. gwapo, hindi naman siya hindi, I mean, pero mas angat na ngayon kasi yung mas kinikilala nila yung ano mo, yung ano ba, mas kinikilala nila muna kaysa mag-jump into relationship. Yung mga tao ngayon, pansin ko lang. Kasi may nakita rin akong ganyan na parang dating-dating show din. Yeah. Alam mo yun, ano naman siya, parang yung um, tawag dito, nakahilera yung mga babae and then may papasok na guy. And then, it's up to you. Meron kang hawak na balloon, it's up to you. Kung puputukin mo, ibig sabihin hindi mo trip yung guy. Aha. So, at first, syempre may mga magpa-pop pag hindi nila trip yung physical, ano, Paunang kita pa lang, ayaw na. oo, unang kita, ay, hindi ko to trip. Putok agad yung balloon. So, Ah, i-interview niya, bakit mo pinutok yung balloon mo, ganyan. So, sabihin niya, um, hindi kasi ako mahilig sa matangkad eh. Ganon, yung mga ah. ganon. And then next, i-interviewin ng host yung lalaki. Anong trabaho mo? Anong pananaw mo sa love? Ganyan. Tapos pag may hindi nagustuhan yung babae, yung mga girls sa sagot ng boy, pop-up nila yung balloon. So, then i-interviewin din yung girls kung bakit nila hindi nagustuhan yung sagot ng guy. And then, Oh, ayun, parang so, parang sa panahon ngayon, mas parang feeling ko mas nagiging importante na yung nakikilala nila muna yung mga dinidate nila bago sila, ayun nga, yung importante sa kanila yung malaman nila yung pinaka-core talaga nung tao bago nila i-consider na i-date. Ganyan. actually, at saka sa panahon ngayon kasi, we have to consider din na maging practical, hindi lang sa when it comes to sa financial. Kumbaga maging practical ka sa buhay kasi Yeah. eventually ang problema, yung lalo na mga ganyan financial problems, dadating yan kung kunwari mag-asawa na kayo. Kunwari hindi nyo siya masyadong pinansin ngayon na magjowa kayo. Mhm. Tapos eventually kayo nga magkatuluyan kayo. Biglang ganun pa rin yung kinikita niya. You earn so much than him. Parang 70K ka nga, 12K pa din yung sinasahod niya. Paano na pag Oo. si girl na buntis? Yeah, Kailangan niya oo. mag-stop ng work, di ba? Kung hindi siya work from home. Mm, mm, mm. Kailangan niya mag-stop ng work. So, matik niya na magpo-provide na talaga yung Ikaw lalaki. magpo-provide. Yes. Paano siya makakapag-provide kung maliit nga lang yung sinasahod niya? So, magiging issue pa din yan. And Mhm. wala nang atrasan to kasi kasal na kayo eh. Oo, yun nga. Buti nga ngayon, dito sa ano natin, sa trend natin, is sinabi niya kagad, Oo. 2 years pa lang sila. Pero malay natin kasi nga since pareho na silang adult, sa 2 years relationship nila, baka nandun na sila sa phase, kasi wala rin naman yan sa tagal, di ba? Baka Baka nandun, napapag-usapan na rin. yes, oo, baka napag-uusapan na din, and then at some point na-realize nung babae na hindi pwedeng ganito na
ganyan lang sinasahod mo, ganun. Pero mali lang talaga yung wordings ni ate girl. Sinabihan kang mahirap. Oo, kung ikaw, sige, let's talk about kung ikaw yung lalaki. Oo. Will you consider na ituloy yung relationship mo dito sa babae na to na sinabihan ka na ganto ka, mahirap ka? Or i, i I-take mo siya as a papatunayan mo sa kanya. challenge, ganon. Oo, kumbaga patunayan mo sa kanya na, ay hindi ako ganyan lang, ganon. Ikaw? Actually, yung response nga daw ng boyfriend niya, parang, di kung gusto mo, di ngayon na. Mag-break na tayo ngayon. So, syempre, hindi. Tanggapin natin to na ang lalaki talaga may ego. So, mataas ang ego nila. Ayaw nila nang naapakan sila ng ganun-ganun lang. So true. Kahit na may point naman yung sinasabi ng girlfriend niya, punyeta ko, wag mo ako sabihang mahirap. Sino ka ba? Jowa lang kita. Hindi ka nagluwal sa akin para sabihin mo mahirap ako. Hindi, Ayun. walang kahit sinong tao ang may karapatan na sabihan ng ibang tao na kahit alam mong mayaman ka. Napakasakit, napakasama mong tao pag sinabi mo na mahirap ang isang tao. Alam mo yun, yung matapobre na yun eh. Matapobre na yung trait na gano'n eh. Sorry ate girl ha, pero mali talaga yung ginawa mo. Kung ako yung lalaki, siguro makikipaghiwalay ako. Kasi eventually magiging yan eh, root ng away palagi. 'Di ba? Hindi na malilimutan ng lalaki yan. Tsaka parang naging form siya ng emotional abuse na rin para sa lalaki So kung yung girlfriend, ngayon pa lang abusive na siya sa mga words na sinasabi niya, baka naman pag medyo may ibang issue na naman, kung ano na naman itawag niya dun sa boyfriend niya. 'Di ba? Baka konting magpahinga lang yung boyfriend. Kasi ang tamad-tamad mo, ano ka, yan? Hilata ka ng hilata. Hilata ka ng hilata, hindi ka naman mayaman, mahirap ka. Grabe. Oo. Ayun nga, tama ka dyan. Kasi baka nga, eventually, ngayon pa lang, na 2 years pa lang sila, ganyan na siya magsalita. Paano pa, eventually, na tumagal sila and then may mga, silang ganyan, eksena silang ganyan. Baka iba na yung masabi. Okay, so yun, kung ako'y lalaki, no na. Makipaghiwalay na ako. Makipaghiwalay ka na lang. Oo, kasi, yun nga, sabi mo emotional abuse na yun eh. Parang, kaya kong patunayan na, kung ako siguro yung lalaki kaya kong patunayan na hindi lang ako ganito, pero, worth it ba na patunayan ko sa'yo? Since, tinapakan mo na ako. Diba? Same. Ayan na. Same. Siguro, endgame na yan. Kung ako din, pointing out na may problema ako sa paggastos ko at sa kinikita ko, is okay. Pero, wag mo naman sabihin na mahirap ako. Kasi, yun talaga yun. Hindi rin ako makaget over. Ate, kasi naman. Doon lang siya talaga very wrong. Very wrong yun. Oo. Pero ate, tama. Naman? Tama yung sinabi ni girl na dapat tawag dito, i-push mo pa yourself more para kumita, para ganito. Dapat okay lang sana kung i-motivate mo i-motivate mo siya na maging mas tawag siya? Magpursige, tama. Oo. Pero hindi mo siya mamomotivate by saying he is mahirap. Hindi siya nakaka-motivate. Actually, degrading, ganyan. Oo, totoo. Masyadong masakit sa puso yun. Ano kayang trabaho nito ni ate? Curious ako. Sige, hanap. Para, baka nasa mga comment, baka nasa mga reply. Hanapin natin. Kasi, curious ako Kasi, 70K per month? Wow, grabe yun. 70K is not a joke. Kaya mo nang, bumuhay talaga ng pamilya na kahit wala kang partner, gano'n. Mag-single mom ka, kayang-kaya mo dahil. Sorry, may nabasa ako na isang comment dito habang hinahanap ko kung ano yung work ni ate. Sabi nung isang nag-comment,
Hindi ka gago, engot ka lang. Ba't mo pinatulan umpisa pa lang kung ganyan na sweldo tapos ipapabago mo? Since kayo na, pwede mo siyang kausapin pero wag pwersahin. Kasi kasabihan, tanggapin mo kung ano partner mo sa kung ano siya at kung ano ang gusto mo sa kanya. Prince Charming ang gusto mo, ba't ka pumatol sa burgista? Yung burgista. Kung di ka ba naman, kung di ka ba naman tanga, masyado rin savage din tong Gina G, natin. Tsaka tingnan mo rin sarili mo, gusto mo Prince Charming. Magugustuhan ka ba ng isang Prince Charming? Hindi porke malaki sweldo mo, batayan na yun para patulan ng mga taong 250k sweldo. Baka nga kahit 100k sweldo, di ka makapasa. Ay, savage din. Grabe. Ayun nga, oo, siguro, paano niya nakilala yung boy? Yun na ba yung estado niya sa buhay? Yun na rin ba yung estado niya nung girl sa buhay? 70k na rin ba siya before? Sila magkakilala ng boy? Yun yung mga factors na dapat natin i-consider eh. Kung kumikita na siya ng malaki before and then nakilala niya tong guy, bakit nga naman niya papatulan? Diba? Pero kung siguro sabay silang hindi naman ganun kalakihan yung sahod niya before and then yung guy is ganun na, siguro pwede rin siya nagkaroon ng progress pero yung boy hindi. Diba? So baka yun yung naging niya na ba't ako kaya ko namang kaya ko naman mag-excel, 'di ba? Na ito kaya ko. Pero bakit ikaw hindi mo magawa? Siguro ganun. Actually, oo. Siguro ano ba paano ba natin mare-resolve to problema niya? Siguro wala na, break na yan, Busko. Sa bagay, sinabi niya naman dun sa edit niya. Yun nga. Wala. Wala sinaktan mo na yung ego niya Pero I think kung sakali na magkakaroon ulit siya ng bagong boyfriend o kung sila pa din, yun nga, dapat i-ano niya na muna para kung talagang sure siya na, dahil nga sabi mo nga 30 na siya, baka may hinahabol siyang time clock. Time clock? Ano daw yun? Body clock? O basta ganun. May hinahabol siyang quota. Kasi guys, hindi na joke ang pagpapamilya sa 30 years old. Kung gusto mo magkaanak, no? Oo. Given naman na wag ka naman mag-asawa ng bata, kailangan sigurado ka. Pero kasi pag pumatak na yung 30s mo, na yan, medyo critical na yan sa babae, sa babae. Financially, kayang-kaya niya na magpamilya. No doubt, kayang-kaya niya. Pero, in terms sa katawan ng babae, mahirap na po yan. Okay? So, hindi natin masisisi girl na baka talaga namang go na siya for the future. Baka naman kasi nakikita niya rin to or gusto niya na itong lalaking to ang kasama niya sa future. Oo. So, mali na talaga, ante. Ang pagsabi na mahirap siya. Pero when it comes to marrying age, ngayon, kasi ako maaga ako nag-asawa, di ba? Ikaw din. When it comes to marrying age, nakikita ko ngayon yung medyo yung trend ngayon is mga late na sila nagpapakasal na nasa 30s na. Ako, agree ako doon kung ako tatanungin. Parang mas gusto kong magpakasal ng nasa mga 30 and up na ako. Yes. Ganon. Kasi mas mature ka na mag-isip, tapos siguro by then financially ready ka na din. Hindi yung magpapakasal ka ng early 20s mo na pareho pa lang kayo na nagbe-build pa lang ng ng anong tawag dyan, nagbe-build ng empire nyo. Kasi kailangan nyo yan, kailangan nyo yan pagsikapan talaga kung pareho kayong bata. Kaya maraming nagpapakasal ng maaga, tapos pag hindi nila kinaya yung hirap na parang, teka, hindi namin kaya pala, naghihiwalay eventually. Mas malamang ngayon yung nagpapakasal na medyo middle age na, nasa 30s na, or mga sabihin mo ng 27, 28, tapos ready na talaga sila, emotionally ready, financially ready, kumbaga lahat na, kasi nga matured na nga sila, mas tumatagal yun. Ang problem lang talaga is, wala nasa nature naman wala tayong magagawa Kung gusto mo pang mag-anak ng
tatlo, medyo pag nasa 30s ka na, mahirap na. Gora mo na yan. Diba gusto mo sunod-sunod? O, kasi Oo, meron, 30, 31, 32 yun. O, meron din kota na. naman, meron din naman nagkakaanak pa in their 40s, diba? Kaya lang medyo risky nga lang talaga. Yes. Oo, Ayun, yun so, nga. I think, no, kung magkakaroon man siya na si ate ng bagong boyfriend, kilalanin niya mabuti at yung kung importante sa kanya, yung financial aspect, alamin niya na kaagad habang maaga pa. Like, Yes. anong trabaho nito. Hindi mo naman siguro kailangang interviewin yung lalaki. Anong trabaho mo? Magkano sinesweldo mo? Ganon. Kaya mo ba kaming buhayin? Oo, siguro magstay muna siya sa dating stage. Like, Yeah. hindi yung magiging sila agad. Like, dating stage muna, yayain mo sa mga gantong date, kung afford niya ba. Tapos doon mo kilalanin kung kumikita ba ng 70K din. Oo, para wala ka na Kasi- masabi. Oo, kasi feeling ko importante sa kanya at this point, importante sa kanya yung financial stability ng dinidate niya. Mm-mm. Kasi nga, hindi na siya bata eh. Siguro, nag-isip na talaga siya ng pagpapamilya na talaga. Mm-mm. So yan, may ano ko lang, may singit ko lang, tama, si co-host kong pinsan, na guys, kung kayo po ay nasa mid-20s pa lang at wala pang asawa, single pa lang kayo, please, unahin nyo munang i-build yung sarili nyo para mas ready kayo sa future. Kasi nga, yun nga, mahirap yung mag-aasawa ka ng maaga eh. Kasi ikaw mismo hindi mo pa kilala yung sarili mo. Diba? May mga ganong moments eh. Parang mga yan, di ba? Papasok yung mga, ano yan, yung mid-20s crisis, ganon. Oo. Yung mga crisis sa ano. Di ba? May mga ganon. Kasi, imaginein mo college, matatapos ka ng college around 20, 21. Parang And ngayon, then- parang ngayon 23, 24 na eh. Basta yun, oo nga, kasi K-12, no? Pero yun nga, imaginein mo, papasok ka pa lang sa mundo ng pagtatrabaho. And I assure you, hindi biro ang pagpasok sa, sa new journey na yan, pagtapos nyo ng college life. Ibang level naman yun sa buhay, yung pagtatrabaho. So doon pa lang, nyo na, ma-assess nyo na ay, mahirap ang buhay. Dahil talaga. So, mawawalan kayo ng time. Pag nag-start kayo magtrabaho, mawawalan kayo ng time sa sarili nyo. So, enjoy nyo muna. So, habang nagtatrabaho kayo, enjoy nyo muna yung sarili nyo. And then, kung na-fulfill nyo na yung gusto nyo sa sarili nyo, tsaka kayo mag-proceed sa paghahanap ng lifetime partner. Yes. Kung talagang gusto nyo magpamilya. Yun. Kaya madalas, umaabot yung mga babae talaga ng mga 30 na. Ngayon di ba? So, umaabot sila ng mga 30s na bago sila mag-asawa. Kasi nga, mas pinili nilang i-build yung sarili nila. It's okay to date sa 20s. It's okay to date. Pero kung talagang usapang pamilya talaga, kailangan ready kayo pareho ng partner. Sabi mo nga, di ba, iba na yung panahon ngayon. Kumbaga, yung mga babae, talagang palaban na rin talaga. Kaya ko rin kumita ng malaki. Kaya ko rin mag-provide. Kumbaga, may mga napapanood nga ako na yung mga naghihiwalay. Tapos biglang sabihin nila, ang tatanungin sa kanila, paano kung maghihiwalay kayo, may anak kayo? Tapos ang sagot ng babae, kaya ko namang suportahan ako at yung anak ko. Walang problema. May trabaho naman ako. Bakit? Diba? Hindi kagaya nung dati na talagang kasi hodang sinasaktan ka na niya ng bababae na yung lalaki, magtitiis ka kasi pag hiniwalayan ko, to paano na kami? Wala naman ng trabaho. Hindi na ganun ngayon eh. Diba? Oo. And ako, I'm speaking lang din naman based on my experience kasi since I had a family ng mas bata ako, hindi ko napaghandaan yung mga kaakibat na problems. Yung mga kaakibat na challenges. Oo. Diba? Yes, masaya magkaroon ng pamilya at an early age kasi sa age ko ngayon parang yung mga anak ko, barkada ko na lang. Oo. Diba? Pero merong may part ng buhay ko na parang na-miss kong maging hindi teenager, na-miss kong maging young adult. Hindi man lang ako naka-gimmick-gimmick, hindi ako nakalabas with friends, hindi ko na-experience mag-travel, ganyan. Kasi nga,
hindi ko maiwan dahil maliliit pa yung mga anak ko noon. So, ngayon na nasa na ako, late 30s na ako. Uy, late 30s. Nagkakaalaman na po ng edad. Ngayon na nasa late 30s na ako, parang doon ko palang naiisip na, ngayon pa lang ako mag-e-enjoy, pero, yung mga, wala na akong friends. You know why? Kasi sila, ngayon pa lang nagsa-start. Sila naman yung may mga maliliit pang anak. So, sinong kasama kong gumala? Oo. Totoo yan. Ganyan din kami nung partner ko, yung husband ko. Kasi, kami naman, hindi kami, kumbaga nag-start kami ng family as early as mga 3 months pa lang naging kami. And then, nabuntis na ako and then nag-family na agad kami. Ang problem naman namin ngayon is, hindi namin na-experience yung mag-date na kaming dalawa lang. Oh, yes. Diba? So, yun naman yung downside ko na maaga kaming hindi namin na-enjoy yung pagiging boyfriend-girlfriend namin kasi pinili namin na magpamilya agad. Nagkaroon ka agad kayo ng responsibility. Oo. So, hindi ko namin na-experience yung mag-date na kaming dalawa lang. Naging parents kasi kaagad kayo, no? Oo. Siguro, ilang buwan lang. Imagine mo, 3 months pa lang naging kami. Tapos, nabuntis na ako. Tapos, ayun na, wala nang date na. Mamadali yan. Mamadali. May hinahabol. Pero guys, hindi naman ako minor nung nag-asawa. Tama. Baka sabihin landi nito. Hindi, ako naman kasi since divorce naman ako kasi, naman ako, parang longing naman ako to hang out with friends. Kaya lang, yun nga, yung mga friends ko, may mga maliliit pa silang anak, sila naman yung hindi ko mahatak. Pero nung time na ako na may hinahatak, tara, kunwari, kagaya nung sa last episode natin, pinag-uusapan natin, tara, mag-LU tayo, mag-Siargao, ganyan. Siargao! Hindi ko na-experience yun kasi hindi ako pwede kasi hindi ko maiwan yung baby ko or imbes na gagastusin ko for LU in Siargao, pambili na lang ng gatos ng anak ko. Yung mga ganun ba? Ngayon, parang ready na ako. Tara, let's go, LU. Come on. Ngayon, ang yayayain mo na yung mga Junakis mo. True. Hindi ang problema ayaw naman nilang lumabas ngayon ng bahay. Kasi problema, gusto ba nilang sumama sa'yo? Oo, kasi guys, ang anak niya ay teenagers na. So, alam mo naman natin ang teenage stage napakahirap hatakin sa kama, sa bahay. So parang ang goal ko siguro ngayon, siguro mag-travel alone, yun na lang. Actually, may nabasa akong ganyan na parang sabi niya, to all moms, don't be afraid to do things alone. Kasi nga, since, yun nga, hindi naman natin all the time maasahan yung mga friends natin. Kasi nga, hindi naman talaga sila all the time nandiyan, di ba? And then, yun nga, wag daw tayong matakot na gawin yung mga bagay na mag-isa. Like, kumain mag-isa sa labas, i-treat yung sarili natin sa labas mag-isa. Kasi Bumimik mag-isa, party ka, di ba? Party ka doon. Pero, ayun nga, huwag tayong matakot as moms, huwag tayong matakot na gawin yung mga bagay na hindi natin nagawa before ng mag-isa. Yun nga lang, this time, mag-isa nga lang talaga. pero talagang minsan talaga gusto mo yung may katsikahan talaga eh. Right. Pero hindi, alam mo, siguro na-miss ko din yung na-miss ko din to yung maging mag-isa. Kasi nga, bata ka pa lang, hindi naman sobrang bata, no? Pero at an early age kasi, meron ka ng, alam mo yung struggle ng mga young moms, ng mga bagong moms, hindi lang young moms, mga new moms, na kahit sa banyo, sumusunod sa iyo anak mo. Yes. lalo ngayon sa akin, meron akong toddler ngayon. At wala po siyang ibang alam na salita kundi mami. Mami. Hanggang sa banyo nakasunod, parang gusto mo lang naman jumebs ng tahimik. Gusto lang naman ng kapayapaan sa pagtae. Hindi, pero totoo yan. Kaya minsan, na malakas talaga maka-overwhelm ang mga kids, So, minsan kailangan natin ng alone time. Kahit mga 30 seconds lang. 30 seconds sa banyo. Ganun. Pag-ihi lang, ayaw nang may tatawag sa akin. lahat kasi ngayon madalian, no? Lalo pag meron kang toddler talaga.
Kailangan Oo. mong bilisan kasi mamaya baka magising, ganyan. Oo, kaya baka mamaya tumambling na pala, gano'n. Ay Ayan, naku. naku, kung saan-saan na napunta yung topic natin. Oo nga, napalayo na tayo. Anyway, balikan natin yung question niya. Sabi niya, am I the asshole for wanting a partner who has a higher salary and who I am sure can provide me with a financially secured future? Ikaw, answer. Ako, no, you're not the asshole. Mm. Diba? Nagulat ka sa sagot ko. Kasi, um, rights mo yan. Ano mo yan, karapatan mo yan para mamili ng partner na gusto mong makasama na you feel secure. 'Di ba? Karapatan mo 'yan. Hindi yun, mali lang talaga yung wordings na lumabas sa bibig mo dun sa Right. jowa mo, pero valid pa rin 'yan kasi karapatan mo 'yan. Ito yung gusto mo at yun ang gusto mong mangyari. Okay? Oo. Kung hindi yun mabibigay ng partner mo ngayon, then on to the next one. True, true, true. Ako hindi, agree din naman ako. You're not the asshole for wanting a partner na may mas mataas na salary. At Mhm. saka yung sure ka na makakapag-provide sa'yo, yung, kumbaga yung security mo financially sa future. Kasi, Yes. right, kasi di ba tama, yun ang buhay na gusto mo eh. Kung sa'yo, non-negotiable yun, na hindi pwedeng, ito yung lifestyle ko. For example, yun nga, mahilig ka nga mag-Starbucks. Hindi pwede Mhm. pag nag-asawa ako eh, tapos biglang mawawala yung Starbucks dahil lang kapos kami sa budget. Eh, karapatan mo True. yun eh. Kung yun ang gusto mo, Go. maghanap ka ng kayang mag-provide sa'yo ng ganun. 'Di ba? True, true, true. Okay, so yun na nga. So hindi ka asshole dun sa part na yun. Next, am I the asshole for telling him that I will break up with him if he will not make an effort to improve his financial situation? Hindi din. Kasi nga, ayun nga eh, yun yung gusto mong mangyari na magpursige siya na tumaas yung sahod niya, ganun. Or lumipas siyang trabaho and mas mataas na sahod ng maano niya. Okay lang na bigyan mo ng ganun yung jowa mo, mali lang talaga yung pagkakasabi mo sa kanya. Kasi, karapatan mo yun. And as a partner, kung yung jowa mo kailangan, tulad nga nung topic natin last episode, yung Yeah. feeling secure, feeling yung security sa relationship, kailangan ma-provide mo rin yan sa partner mo. So kung dumating sa point yung girl na bigyan siya ng ultimatum na makikipag-break ako sa'yo pag hindi ka nagpursige. Ikaw, matakot ka na talaga. Right. Di ba? Kapag ikaw sinabihan nun, matakot ka na. So, hindi pa rin asshole si girl dito kasi nga, yun yung gusto niya mangyari. Gusto niyang ma-push yung guy. Mali lang yun sa bumabagsak pa rin talaga dun sa pagiging mahirap na sinabi ni ate. So, yun. Ikaw, ano sa tingin mo? Ako medyo may slight, magdi-disagree ako ng very slight ha. Mm. Depende kasi to kung how long this conversation is going on. Kasi nga, kunwari 2 years, di ba? 2 years pa lang daw sila. Mm-hmm. So, kung kunwari, nakakakita mo lang na 10 to 12K yung sinasahod niya, tapos sasabihin niya kaagad na, pag hindi ka nag-improve, pag hindi tumaas yung sahod mo, makikipag-break ako sa'yo. Dapat bigyan mo naman ng konting time si jowa mo na na maghanap ng maayos-ayos na trabaho. Baka naman kaka-find out mo lang nito galit na galit ka na kaagad, 'di ba? Pero kung matagal na nilang pinag-uusapan 'to, kung simula nung nagkakilala sila ganun na, this is going on for 2 years at walang improvement, I think tama din naman na binigyan niya ng ultimatum na paano kung 3 years na tayo, 4 years, 5 years, tapos 'di ba? Ganyan pa din. Ganyan pa din. Tama rin naman 'yon. Kaya lang, yun nga, dapat ilang beses na ba nila tong napag-usapan or kung napag-usapan na ba nila to ng yung inupuan talaga nila, Yes. tapos yung maayos na parang, babe, eto na naman si babe. Babe. Sino ba to si babe? Sino ba to si babe? Ko rin alam eh. Last episode pa yan si babe. Si babe kasi gusto mag 5 days sa Siargao Anyway. So kung siya pa rin pala to, sa Siargao ka pa, 12K lang sinasahod mo, Charis. Ang kapal ng mukha mo. 12K sahod mo. Gusto mo pa mag-surfing sa Siargao?
Iba yun. Last episode Ay yun. ba? So anyway, yun nga. Siguro, kung napag-usapan na nila to ng seryoso ng masinsinan. Oh, lalim. Masinsinan na. Yung usapan na walang nagagalit. Oo, baka naman kasi, di ba nga, ito nga yung sunod na tanong niya. Sabi niya, ako ba yung gago dahil I told him about this? And also tactlessly pointed out that he is poor. Baka naman yung first na conversation nyo is ganun kaagad. Yung parang masyado ka ng aggressive. Oo, Parang, ano ba? Paglipat ka na ng kumpanya, ang bababa ka ng sahod mo dyan, hirap-hirap mo na. ganon daw yung usapan. Pero yun nga, dun siya asshole kasi nga siguro tactlessly nga sinabi. Sa kanya naman na nanggaling na ganon niya pinresent yung word na pagiging mahirap ni Guy. Diba? So, dun siya asshole. Oo, that's wrong. Kahit na sa kaibigan mo, hindi mo sasabihin yan. Not just because kumikita ka ng 70K, meron ka ng karapatan na sabihan ng kahit na sino na mahirap ka kasi you're not earning as much as me. Parang ganon. Shoota yung mga mayayaman nga pinakamayayaman na tao, mga naka-plain t-shirt lang, dahil. Oo, mapapansin mo nga yan, oo. Diba, yung mga mayayaman, yung mga pinakamayayamang tao, sila pa yung pinaka-low-key manamit. Pinaka-simple. So, sino ka para sabihan ng mahirap ang kumikita ng 10 to 12K? Diba? And 10 at least nga may trabaho, dahil may iba dyan na ginawa ka lang, tapos walang trabaho, ikaw ang sponsor. Sugar mommy. Oo. Pero hindi mo matanggap na ganun siya kasi mahal mo. Diba? May mga ganun lalaki. Meron. Pero siguro, yun nga, kung hinahihirapan siya maghanap ng work dahil nga undergrad siya at gusto niyang bumalik sa school, siguro i-motivate mo pa siya more. Kung sa tingin mo, mas mag-i-improve siya kung makabalik siya sa pag-aaral, di tulungan mo siya. Yeah, oo. Pag-compromise ka din kung talagang gusto mo tong relationship na to. Parang sige babe, ayan. Sige babe, tutulungan kita, bumalik ka lang sa pag-aaral. Kung sa tingin mo, kung natapos mo yung course mo, makakakuha ka ng mas magandang trabaho. Huwag ka mag-alala, maghihintay lang ako dito. Maghihintay. Pero yung mga ganong statement wag naman din over sa tulong. Baka kasi maisipan mong tulungan yung boyfriend mo ng yun nga, makapagtapos, like sagutin mo yung partial ng tuition niya, baka naman at the end, ikaw naman ang maiwan. Okay, pero ano naman yun, kung nakikita mo na talaga yung partner mo na talagang nag-e-effort, yun talagang worth it naman, diba? Gusto niyang mag-effort pero wala siyang means, hindi niya alam paano sisimulan. Pero hindi naman yun nakikita mo na gusto niya daw kumita ng mas malaki, gusto niya maghanap ng mas malaking sasahurin, gusto niyang bumalik sa pag-aaral, pero nakikita mo bumibili siya ng mga expensive na pabango or nagpi-PS4 lang siya maghapon, 'di ba? Huwag naman ganoon, tapos sabi mo, "Halika babe, mag-i-enroll kita." Hindi naman pwedeng ganoon, 'di ba? Pero kung nakikita mo talaga na gusto niya naman kaya lang siguro nahihirapan siya kung paano niya uumpisahan, tulungan mo lang, konti lang, pero hindi kailangan na ikaw na magbayad ng buong tuition fee niya at habang nag-aaral siya, ikaw mag-provide para sa inyo. Hindi niya nga sinabi dito na kung magkasama na ba sila sa house. Kasi mas iba rin yan kung magkasama na sila sa house kasi, iba rin yung division ng gastos dyan Yeah. Yun nga yung sinabi ko sa first part, no? Iba yung hatian ng pera pag kunyari legally married kayo or magjowa lang kayo or live-in tapos nag-share na kayo sa bahay. Iba din yun. So, di rin nga sinabi kung magka-live-in ba sila. Kasi kung magka-live-in tapos since mas malaking kinikita ni girl and siya yung mas nagbibigay sa bahay, kung magastos sa bahay, siguro nga, kung gano'n ang situation, feeling ko matagal na nilang pinag-uusapan yun. Yung about sa financial problems nila. Diba? So, yun. I think, yun nga. Nasagot naman natin yung tanong niya. Oo. Partially, ikaw yung gago. Dahil sa pangmamata mo sa boyfriend mo. Yes.
Mali talaga yun, girl. Mali yun. It's not wrong to, to parang, hindi naman demand, pero to ask your boyfriend na mag-effort pa ng konti para mag-improve yung salary niya. Pero, wag mo lang siya sasabihan ng mga words na nakaka-degrade. Kasi, pag nakasanayan mo yan, kunwari mag-asawa na kayo, nakasanayan mo yan, baka hindi lang yan ang abuti niya sa'yo, baka mura-murahin mo na siya, 'di ba? Hindi siya maganda. Babae, mapalalaki. Wag kang magsasalita ng mga ganun kasasakit na word. Kasi, parang parang physical abuse din yan eh. Once na nasampal ka na, may tendency mauulit yan. So, once na nasabihan ka na din ng masamang salita, like, kaya ka mahirap eh, kasi yung sinesweldo mo, 10K lang eh. Pag nasabihan ka na ng ganyan, para, teka, out na ako dyan. So, pero hindi, yun nga, sabi nga sa update niya, sabi naman ng jowa niya, di kung gusto mo, ngayon na tayo mag-break. So, di ba ka-break na siya? Yes. I agree kay kuya, sa boyfriend. Iwan mo na yan. Dahil hindi ka na mag-heal from that word. Ganun na lang siya sa sulok, no? Mahirap ako. Hindi, pero, so, abuse kasi yan. Okay, so, hindi rin natin pwedeng i-tolerate yung mga ganyang klase. Yes, oo. Kailangan i-ano mo yan. Tanggalin mo sa life mo yung ganyan. Kasi nga, no yan, no. Right. So, yun. Tama. So, yes. Ayun na nga, ang isang situation naman natin na kung tungkol naman sa mga sa mga finances, sa financial problems naman ng mag-jowa. Okay. So, yan, kung may mga gusto rin kayong ikwento or gusto yung hinga ng advice from us, pwede kayong mag-write sa amin anonymously. Paano kaya na? Mag-write sa amin anonymously. Hindi na lang namin sasabihin na ikaw si ano. Pero we respect kung gusto nyong itago yung identity nyo. Pero yun nga, kung may gusto lang kayong sabihin or ikwento or i-rant, we are here to listen and to give advice kahit hindi nyo tanggapin. Kahit hindi nyo trip. Tama. So, yeah, o kaya naman kung nasa Reddit kayo, yun, post lang kayo doon, makikita namin yun for sure. Oo, tsaka yun nga, sabi nga namin, dito sa show namin, we just have we tell your unbiased opinions kasi nga, dahil hindi namin kayo kilala personally, pwede namin sabihin yan, kagaya niyan, sinasabi namin kay ate, mali yun, gago ka, bakit mo sinabihan ng mahirap yung boyfriend mo? Pwede namin sabihin yun. Kasi, opinion namin. Wala kami namin siya kilala. Oo. At pwede rin namin sabihin dun sa boyfriend niya na, wag kang bili-bili ng pabango dyan, magtrabaho ka, di ba? Oo nga, tsaka PS4, paparinig ka pa dyan. Trabaho kaya. Trabaho ka, marami pambili ka ng PS4, grabe ka naman. Diba? So, yun. Walang bias. Sa jowa mo yan? Walang bias dito sa show namin. So, ayan. At saka kung nasa inyo rin yan, kung gusto nyo rin sundin yung sinasabi namin or hindi, bahala kayo. Kanya-kanyang trip yan. So, there. Nakatapos na naman tayo at hopefully, nakatulong tayo sa sitwasyon nila or baka mas nakagulo pa. Ang dami nating sinabi. So, true kung saan na napunta yung usapan. Pero yeah, oo. Kung saan naman lang, meron kayo napulot dito sa aming usapan sa mga Gen Z, sa mga millennials, sa mga single ladies and couples. So, yan. We're here. Kung may mapulot man kayo, edi good. Good for you. Good for you. Good for us. Meron kaming na-impart na konting dyan. Yes. Konting maganda sa buhay nyo. Ang gulo. Anyway, sige, we'll see you again on our next episode at abangan nyo kung kanino namang kwento. Hindi pala kanino. Abangan nyo ang kwento dahil di namin sasabihin kung kanino nang galing. Dahil hindi rin namin alam kung kanino galing. True. Again, my name is Miki. And I am Mina. Thank you so much, guys, for listening. This is Talks with Miki and Mina. Bye, guys. Again, bye.